Hello everyone! Sa muli, magandang bati sa aking mga mag-aaral sa ika-6 na baitang. Tayo naman ay dadako sa inyong ikatatlong topiko sa inyong ikatatlong module. Ngunit bago tayo magsisimula, tayo muna ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, kami po ay dumudulog sa inyo na may kagalakan sa aming mga puso. Maraming salamat po sa paglayo sa amin sa kapahamakan. Maraming salamat po sa magandang araw, sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. Sa amin po pagsisimula sa aming pag-aaral, naway ang iyong banal na presensya ay sama sa amin. Nang sa gayon ang aming pag-aaral ay makakatulong sa bawat isa sa amin. Nang sa gayon kami ay matuto sa maraming mga kasaysayan ng ating bansa. Naway kami po ay gabayan sa araw-araw. Maraming salamat po sa lahat. Ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa module na ito, ating pag-aralan ang pananakop ng mga Amerikano. Okay? Pinag-aralan natin noong nakaraan ang pananakop ng mga Espanyol, ang organisasyong panlipunan at marami pang iba. Sa ngayon ay ating pag-aralan ang pananakop ng mga Amerikano. Hindi lang isa, class. Maraming pananakop ang naranasan ng ating mga ninuno noon pa man. Okay? So, kung inyong titingnan ang inyong module, ito ang makikita nyo. Mayroon kayo ditong pangalan. Baitang, pangalan is your name. Baitang is your grade level. Petsa ng pagsisimula is the date you started doing your module. And pitsa ng pagtatapos, ito yung the date that you finished doing your module. Okay. The paksa or the topic is pananakop ng mga Amerikano. Okay. The same, katulad lang din ng iyong mga module, ginagamit natin ang ating learning design na crown. At ito ay magsisimula sa letter C which stands for captivate attention. Okay, captivate attention. Dito sa captivate attention, ano ang makikita nyo? Dito nyo makikita ang devotional natin. Okay, dito nyo makikita ang devotional natin. Okay? So, ang ating devotional sa module na ito ay ang pagtataksil. Okay? Pagtataksil. Paalala, huwag kalimutang magdasal bago magsimula sa pagbasa ng kahit anumang devotional. Okay? Sabi niya, ano ang ibibigay ninyo sa akin kapag maibigay ko si Jesus sa inyo? Itinakda nila sa kaniya ang 30 pirasong pilak. Mula sa oras na iyon, siya ay naghanap ng pagkakataon upang maipagkanulo niya si Jesus. Mababasa ito sa Matthew chapter 26 verses 15 and 16. Alam alam nyo kung sino ang tinutukoy ng versikulong ito. Ito ay, ang tinutukoy nila ay si, yes, tama kayo, si Judas or si Judas. Noon pa man, may mga pagtataksil ng nagaganap at mispong ang Panginoong Diyos ay naging biktima nito. Naalala niyo pa ba si Judas Iscariot? Oo, isa siya sa 12 disipulo ng Panginoon. Lagi siyang kasama ng Panginoon at lagi niyang naririnig ang mga mabuting itinuro ng Panginoon saan man sila pumunta. Ngunit, nang dahil sa pera, ay nagawa niyang ipagkanulo ang Panginoon. What do you mean by ipagkanulo? Ipagkanulo, in English, that is to, let's say, pagtataksil o imo siyang ipagkanulo. Okay? In English, that is traitor. Traitor niya, nagtraidor siya. Okay? Ngunit dahil sa pera ay nagawa niyang ipagkanulo ang Panginoon. Kahit ganun pa man ang nangyari, ay hindi nagbago ang kabutihan ng Panginoon. Ibinigay pa rin niya ang kanyang sarili upang tayo ay mailigtas. Okay, dito sa kaliwa ay makikita mo ang larawan ni Lucifer. Ito si Lucifer class. Isang anghel sa langit. Siya ang pinuno ng mga anghel. Ito si Lucifer, ang makikita nyo dito. Siya ay
pinuno. Hindi lang siya basta-bastang anghel, siya ang pinuno ng mga anghel sa langit. Basahin sa Biblia ang Isaiah chapter 14 verse 12 to 15 at alamin ang dahilan ng kanyang pagtataksil sa Panginoon. Isulat ang dahilan ng kanyang pagtataksil at ang bunga nito sa kahon sa ibaba. Again, kung makikita nyo dito, nandito ang picture, nandito ang larawan ni Lucifer. Kung makikita nyo, ito siya. Ang gagawin nyo ay kunin nyo inyong Biblia, basahin nyo ang Isaiah, at alamin, you're going to discover what is the reason why he betrayed. Okay, pagkakanulo, pagtataksil, that is betrayal. Bakit siya nag-betray kay Jesus, at isulat din ang dahilan ng kanyang pagtataksil. Why? Na nagtaksil siya. At ano ang naging bunga ng kanyang pagtataksil. Dito nyo isulat. Okay? Sabi sa unang Juan, 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Yun yung ating devotional sa module na ito. Okay, now pupunta tayo sa ikalawang pahina or ikalawang dahon ng ating module. Ito ang inyong milk or the most essential learning competencies. Ito yung mga dapat nating matutunan, dapat nating natutunan sa pagtatapos ng module na ito, dapat nating gawin or nagawa sa pagtatapos ng module. Napahalagahan ang deklarasyon ng kasarinlan. When you say kasarinlan, that is freedom. Kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkatatag ng unang republika, mga enabling competencies, nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. What is pakikibaka? That is pakikibaka is like how they fight. Nasusuri natin paano sila lumalaban. Okay? Unang putok sa panulukan ng Silensyo ng Sigo Santa Mesa, labanan sa Tiradpas, Balanginga Massacre. At nabibigyan halaga ang mga kontribusyon ng mga natatanging Pilipino na nakipaglaban para sa kalayaan. Dito natin class, ibang movie-like topic naman to. Kung naibigan nyo yung pananakop ng mga Espanyol, ito, iba naman to. Ngunit dito, marami pa rin kayong matutunan. Marami kayong madidiskubring mga pangyayari na hindi nyo lubos maisip. Tulad na lamang ng Balanginga Massacre. Ito ay isang kalunos-lunos na karanasan ng ating mga ninunoon. Dala ba kayong maglakbay pabalik sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano? Tara na. Okay? Next, pupunta tayo sa pagdiskubre. Sa puntong ito or sa bahaging ito ng inyong module, titingnan natin kung hanggang ngayon ay nasasaulo nyo pa ba. Kahit mayroon na lang tayong flag ceremony is 2 beses kada buwan dahil nga nag-virtual tayo. Ngunit titingnan pa rin natin kung hanggang ngayon ay na-memorize or nasasaulo nyo pa rin ba ang ating pambansang awit. Sana'y nasasaulo pa rin. Okay. Nasasaulo mo pa ba ang ating pambansang awit? Sa ibaba, isulat ang pambansang awit ng Pilipinas at sagutin ang tanong na makikita sa ibaba. Dito nyo sa bahaging ito, isulat ang pambansang awit ng Pilipinas. Maaari lamang isulat ng maganda nang sa gayon ay mabasa ko naman. Okay? At sa bandang dulo, makikita nyo ang tanong, bakit mahalaga ang pambansang awit ng isang bansa? Okay? Para sa iyo, why is it important? Why is the national anthem is important in a country? Bakit mahalaga ang pambansang awit sa isang bansa? Okay? Next, pagpatuloy natin, pupunta na tayo sa letter R or the reason out in our crown learning design. Okay.
Sa bahaging ito, magsisimula na ang ating talakayan sa mga pangyayari. Okay? Simula ng pananakop. Basahin natin. Noong ika-19 na siglo, ang Estados Unidos ay naging isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo sa larangan ng industriya at kalakalan. Even now, siguro kahit ngayon plus US or ang Estados Unidos pa rin, isa pa rin sa pinakamakapangyarihang when we talk about industry and business. Nakipagtunggali ito sa ibang bansa sa Europa sa pananakop ng mga bansa upang magkaroon ng pagkukunan ng yaman at bintahan ng kalakalan. Before kasi class, maging isang makapangyarihang bansa ka kapag mas marami kang nasasakop. And that is also one way upang meron silang mga ibang bansa na mapagbentahan at mapagkukunan ng yaman. And thinking of Philippines, hindi naman sa pagmamayabang, isa tayo sa mga bansa na sagana talaga sa mga likas na yaman. Kaya kahit sino na lang ang sumasakop sa atin. Noong panahong iyon, nagsisimula ring maghimagsik ang ibang nasakop ng Espanya. Sinamantala ito ng Estados Unidos. Ang Cuba ay isa sa napasailalim din sa pamamalakad ng Espanyol, tulad ng Pilipinas. Nilayon nilang maging malaya. Dahil na rin sa pagnanais ng mga Amerikano, pangalagaan ang kanilang puhunan sa Cuba, tinulungan nila ito sa pakipaglaban sa Espanyol. Okay. During this time, like the same with the Philippines, ang Cuba ay nasakop na ng Espanyol or in Espanya. And of course, gusto rin ng Cuba na maging malaya. So ang ginawa ng mga Amerikano ay tinulungan nila ang Cuba. Noong Pebrero 15, 1898, sumabog at lumubog ang barkong pangdigmaang USS Maine ng Estados Unidos. Please take note. Ano ang sumabog? Ang sumabog ay ang barkong pangdigmaang USS Maine ng Estados Unidos sa daungan ng Havana, Cuba. Pinagbintangan ng mga Amerikano ang mga Espanyol sa nangyari kahit hindi nalaman ang dahilan at kung sino ang may kagagawa nito. Nagdeklara ng giyera ang Estados Unidos laban sa Espanya noong Abril 25, 1898 or April 25, 1898. Ano ang dahilan ng binumba or sumabog ang barkong pangdigma ng Estados Unidos? Pinagbintangan agad nilang Espanyol at nagdeklara agad sila ng giyera. Okay, ito ay sa nangyari sa daungan ng Havana, Cuba, yung pagsabog ng kanilang pangdigmaang barko. Okay, paghimok sa pagbalik ni Aguinaldo. Di ba noong nakaraan na pag-aralan natin na nagkaroon sila ng kasunduan ng ang Espanyol at si Aguinaldo na kailangang mag-exile si Aguinaldo. Okay, so this time, ang paghimok sa pagbalik ni Aguinaldo. April 21, 1898, nang dumating sa Hong Kong ang namumuno sa hukbong dagat o naval fleet ng Amerika sa Asia na si Commodore George Dewey. Inatasan siyang pumunta sa Pilipinas upang labanan ang mga Espanyol dito. Noong araw rin iyon, dumating sina Emilio Aguinaldo, Gregorio del Pilar at G.M. Liba sa Singapore. Agad pinadalhan ni Commodore Dewey ng telegrama si E. Spencer Pratt. Siya ang konsol ng Amerika sa Singapore na himukin si Aguinaldo na magbalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang himagsikan laban sa Espanyol. Ganon-ganon lang, class. Kararating lang ni na Emilio Aguinaldo doon sa Singapore at ano ang ginawa ni Commodore George Dewey? He sent telegram to E. Spencer Pratt to convince Aguinaldo to go back to Philippines to continue fighting with the Spanish. Okay. Next is ang paglusob ng mga Amerikano sa Maynila. Okay. Paglusob ng mga Amerikano sa Maynila. Noong May 1, 1898, dumating ang eskwadron ng Amerikano si Commodore George Dewey sa Manila Bay. Okay.
Nag-umpisa ang labanan ng 5:41 ng umaga, alas 5:41 sa buntag. Binomba ng makabagong barkong pagdigma ang mga barko ng mga Espanyol sa Maynila na Reina Cristina Castilla, Don Antonio de Alua at Don Juan de Estrella. Natalo ang mga Espanyol at sumuko ng 12:30 ng hapon. Try to take of it. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It's like more than 7 hours of gera or ng digmaan class. By 12:30 ng hapon, sumuko ang mga Espanyol. Dahil walang sapat na sundalo si Commodore Dewey upang salakayin ang Manila, nanatili ito sa Look at naghihintay ng suporta mula sa Estados Unidos. By the way, Commodore Dewey is a general siya ng mga Amerikano. But then, hindi masyadong marami ang kanyang tauhan. Kaya ang minarapat nila maghintay muna doon sa tubig, hindi muna sila lumusob sa Maynila. Tinatayang 67 or 67 ang namatay at 214 o 214 ang nasugatan sa panig ng Espanyol at walang namatay o nasugatan sa panig ng mga Amerikano because during the time sila yung mas may modernong kagamitang pagdigma. Okay? Bago tayo magpapatuloy, class, mayroon kayong katanungan na dapat sagutan sa bandang ito. Ano ang kinalalabasan ng labanan ng Amerikano at Espanyol? Okay, isulat ang inyong sagot dito. Ano ang kinalabasan? What is the result? Ano ang kinalabasan? What is the result? Dito niyo isulat. Short answer will do as long as spot on. Okay, let's continue. Ang pagbabalik ni Aguinaldo. Nakabalik si Aguinaldo sa Pilipinas noong May 19, 1898. Ito si Aguinaldo. Ito yung larawan ni Aguinaldo, class. Sa pag-aakalang walang masamang hangad ang mga Amerikano na sakupin ang ating bansa, nakipagtulungan siya kina Commodore George Dewey at hinimok niya ang mga katutubo na tulungan ang mga Amerikano sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Pinagpatuloy ng mga Pilipino ang pakikipaglaban sa mga Espanyol para maitaboy sila sa Pilipinas. Halos nagapi na nila ang mga ito noong May 24, 1898. Itinatag ni Aguinaldo ang pamahalaang diktatorial upang maisakatuparan ng mabilisan ang mga dapat gawin. Okay. So kung titingnan mo sa puntong ito, nagiging hero ang mga Amerikano dahil lumalabas na sila ang tumutulong at sila ang naging daan upang unti-unting makamit ng mga Pilipino ang kalayaan or ng Pilipinas ang kalayaan. Well, titingnan natin sa bandang huli kung ano ba talaga ang kanilang pakay. Ang kanila ba talagang pakay ay pumunta sila sa Pilipinas upang tumulong kasi nga helpful sila na tao or may iba pa silang mga agenda. Yun yung i-discover natin. Okay, dahil nga sa pagbalik nga ni Aguinaldo, nakita niya na mayroong tulong mula sa Amerika. Mas lalo pa niyang hinimok. What is hinimok? That is, gin-encourage pag niya ang mga katutubo to fight as one. Tulungan natin ang mga Amerikano nang sa gayon tayo ay lalaya. Because hindi talaga napunta sa isip niya na may ibang agenda. Ang sa kanya, ang naisip talaga ni Aguinaldo is tulong. It's help. Okay? At ano ang idiniklara ni Aguinaldo? Ang pamahalaang diktatorial upang mas mapabilis ang mga dapat gawin. When you say dictatorial, class, utos ng Pangulo ang siyang masusunod. Dictatorial. Next, pagpapahayag ng kasarinlan ng bansa. Freedom. Okay? Pagpapahayag, implement, that we are free. Kahit hindi pa nasupil ang mga Espanyol sa ibang panig ng bansa, ipinag-utos ni Aguinaldo na ipahayag na ang kasarinlan ng Pilipinas sa kabila ng pagtutol ni Apolinario Mabini. Apolinario Mabini, siya ang tinaguriang dakilang lumpo. Okay. Siya ang dakilang lumpo na kung saan isa din siya sa ating mga magigiting na bayani. Okay? For Apolinario Mabini, he is not that convinced that pwede na
ipahayag, pwede na i-implement, pwede na i-ano, that we are free for him, ha? But Aguinaldo decided na ipapahayag na talaga ang kasarinlan ng Pilipinas at ipinahayag niya ito noong Hunyo 12, 1898. Okay? Sa pagkakataong ito, ano ang nangyari sa pagpapahayag nila ng kasarinlan ng Pilipinas? Itinaas ang pambansang bandila ng Pilipinas, the flag, na ginawa ni Marcela Agoncillo kasama sila Lorenza Agoncillo at Josefina Herbosa Natividad. Ang tatlong babaeng ito, sila ang gumawa ng ating pambansang watawat or ang watawat ng Pilipinas na kahit ngayon ay ating pang ginagamit, sina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, at Josefina Herbosa Natividad. Itinaas ang watawat sa pagpapahayag ito, klasa, nang ipinahayag ni Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas, itinaas nila ang watawat habang tinutugtog ang Marcha Nacional Filipina. Ano ba ang Marcha Nacional Filipina? Ang Marcha Nacional Filipina, ito ang pambansang awit natin ngayon. Okay. Ang Marcha Nacional Filipina ay tugtuging pambansa na nilikha ni Julian Felipe. Ito si Julian Felipe, kung nakikita niyo sa larawan. Siya ang lumikha ng Marcha Nacional Filipina. Nilapatan naman ito ng titik ni Jose Palma. Nang lumaon, ito ay tinatawag na lupang hinirang at ginawang pambansang awit ng Pilipinas. Okay? During the implementation of the freedom or the celebration of the freedom of the Philippines, they waved the flag and while playing the Marcha Nacional Filipina, which is our national anthem as of today. Nag-uumapaw ang galak ng mga Pilipino sa araw na iyon because they really feel that they are free. Titingnan natin sa ating pagpapatuloy kung free ba talaga sila. Okay? At bago na tayo magpapatuloy, mayroon muna tayong mga katanungan na dapat sagutan. Bakit bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas? Okay, write your answer here. Na-mention na kanina yon. Bakit siya bumalik sa Pilipinas? Pangalawa, bakit mahalaga ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas? Why is it important? Okay, yun yung mga kailangan yung sagutan at short answer will do. Okay, there you go. Now, ipagpatuloy natin. Okay? Ang pamahalaang revolusyonaryo. Ano ba yung pamahalaang revolusyonaryo na yan? Noong Hunyo 23, 1898, sa tulong ni Apolinario Mabini na kilala bilang utak ng himagsikan. Kung mayroon tayong utak ng katipunan na si Emilio Jacinto, mayroon tayong utak ng himagsikan. Maraming utak. May utak ng katipunan, si Emilio Jacinto. Itong si Apolinario na Mabini naman, siya ang tinaguriang dakilang lumpok at utak ni himagsikan. Kaya siya talaga itong nag-advise kay Aguinaldo na hindi patani mag-proclaim sa kasarinlan ng Pilipinas. But then Aguinaldo pursue. Okay. Now naman ay ang pamahalaang revolusyonaryo. Noong Hunyo 23, 1898, sa tulong ni Apolinario Mabini class na nakilala bilang utak ng katipunan, itinatag ni Aguinaldo ang pamahalaang revolusyonaryo bilang kapalit ng pamahalaang diktatorial. Layunin ng pamahalaang ito na magkaroon ng kasarinlan ang Pilipinas hanggang sa ito ay kilalanin ng iba pang mga bansa. Itinadhana rin sa kautusan ni Aguinaldo noong Hunyo 23 ang pagkakaroon ng Kongreso. Okay, it's the transformation from being pamahalaang diktatorial to being revolusyonaryo. Okay? From diktatorial to revolutionary. Next. Pagkukunwaring labanan ng mga Amerikano at Espanyol. There you go. From the title itself, pagkukunwari. Gindrama lang class. Okay? Samantalang nagsidatingan ang maraming suportang sundalo sa Manila noong Hulyo 30 hanggang Hulyo 31 at naghanda sila sa pagsalakay rito, naging maganda ang pakikitungo ng mga Pilipino sa Amerikano sa pag-aakalang makakatulong sila sa pakipaglaban sa mga Espanyol. Tinulungan ng mga Pilipino ang mga Amerikano upang maitaboy ang mga Espanyol sa Pilipinas. Nagkubkob ng mga Pilipino ang mga Espanyol
at halos nasa kamay na nila ang mga ito. Ngunit sina Commodore Dewey at General Merritt ay lihim na nakipagkasundo sa Kastilang gobernador na si Fermin Juarez. Okay. Napagkasunduan ng dalawang panig na magkaroon ng kunwaring labanan sa pagitan ng Espanyol at mga Amerikano at pagkatapos ay palalabasin na natalo at sumuko ang mga Espanyol sa kanila. Yes, that's the plan. Okay, kaunti lang yung mga tauhan na dala ni Commodore Dewey. But later on, dumating ang tulong, dumating ang marami pang sundalo mula sa Amerika. Okay. Of course, the Filipino, as we are hospitable and thinking that they can help us. Of course, mas lalong bumait pa, mas lalong gumanda pa yung pakikitungo ng mga Pilipino. Sa pag-aakalang malaki talaga ang tulong nila para makamit natin ang kalayaan. But then, without knowing, itong dalawang head, si Commodore Dewey at General Merritt ay nakipagkasundo sa General ng Espanya. Okay, na si Gobernador Fermin Juarez. Napagkasunduan nilang dalawa na mag-fight lang sila. They will just play it na magkunwari lang sila sa labanan. At at the end, dapat matalo talaga ang Kastila. Gidrama lang nila, class. Okay, yun yung kanilang napagkasunduan. Noong Agosto 13, 1898 ng umaga, naganap ang pagkukunwaring labanan ng mga Amerikano at Espanyol. Ika-5:30 ng hapon, isinuko ng mga Espanyol ang lungsod sa mga Amerikano. Na magtangkang pumasok ang mga Pilipino sa Maynila, sila ay binalaan ni General Anderson, ang namuno sa unang tropa ng mga sundalong Amerikano na tumulong kina Commodore Dewey at General Merritt sa pagsalakay sa Maynila. Kung magpupumulit, pumasok ang mga Pilipino, ay papaputukan sila ng mga Amerikano. After the drama, after sa pagkukunwaring labanan, sumuko na kuno ang mga Espanyol. But then, later on, nang pumasok ang mga, of course, nang gustong pumasok ng mga Pilipino sa Maynila, sila ay hindi pinayagan. At kapag magpupumulit sila, sila daw ay papaputukan. Obviously, sinong Pilipino ang magustuhan yon? Nagalit ang mga Pilipino dahil hindi sila pinayagang pumasok dito. Pagkatapos ng pagsuko ng lungsod, ito ang simula ng di pagkakasundo ng Pilipino at Amerikano. Lumabas ang tunay na dahilan ng pagpunta ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ito ay upang sakupin at gamitin ang Pilipinas para sa sariling kapakanan lamang. Okay. Yung maling akala, class. Marami talagang naging biktima ng maling akala. Even ang mga ninuno natin. Akala mo, free ka na yan. Yun pala, panibagong pananakop naman ang mararanasan ng ating mga ninuno. At tingnan natin kung gaano kalala ito kaysa sa pananakop ng mga Espanyol. Okay. Doon nagsisimula, class, after ng kunwaring pakipaglaban, of course, na-discover agad ng mga Pilipino dahil pinagbabawalan silang pumasok sa lungsod ng Maynila. Okay, bago tayo magpapatuloy, mayroon kayong katanungan na dapat sagutan. Bakit mahalaga sa pakikibaka ang revolusyonaryong pamahalaan? Naging hadlang ba ang kapansanan ni Apolinario Mabini upang maging tagapayo sa revolusyonaryong pamahalaan? Okay, yun yung mga katanungan na dapat nyong sagutan. Okay. Naging hadlang ba? Naging hadlang ba yung kasi lumpo itong si Apolinario Mabini, class. Lumpo siya, hindi siya makakalakad. So, naging hadlang ba yun sa kanyang pagiging tagapayo? Okay? Okay. At bakit mahalaga ang pakikibaka ang revolusyonaryong pamahalaan? Yun yung unang tanong. Okay? Pagpatuloy natin. Ang Kongreso ng Malulos. Okay, ang Kongreso ng Malulos. Sa pagnanais ng mga Pilipino na maging malaya,
minarapat nilang tumawag ng kongresong bubuuin na kinakatawa halal sa lalawigan. Noong ika-15 ng Setyembre 1898, pinasinayaan ang Kongreso ng Malolos. Ang mga kinatawan ay may 85 or 85 mamamayang nabibilang sa mga matataas na antas na pinag-aralan, mga matatalino at may kaya sa buhay. Sila ay nagpulong sa simbahan ng Barasuin sa Malolos, Bulacan. Sa pamumuno ni Felipe G. Calderon, ang mga kinatawan ng Kongreso ay naghanda ng saligang batas. Ang saligang batas ng Malolos ay nagtadhana ng isang pamahalaang demokratiko. Itinatag ang konstitusyon ang isang malayang Republika ng Pilipinas. Pinasinayaan ang unang Republika ng Pilipinas noong Enero 23, 1899 at si General Emilio Aguinaldo ang nahalal na unang pangulo nito. Okay, ito yung unang republika or ang malayang Republika ng Pilipinas. Okay, sino ang namuno sa pagtitipon nila or sa Kongreso ng Malolos? Ito si Felipe G. Calderon. At ang unang naging pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Emilio Aguinaldo. Next, ang itinatag na Republika ng Pilipinas ay binubuo ng tatlong sangay. Mayroon tayong tagaganap o ehekutibo, tagapagbatas o legislatibo, at mayroon tayong hudikatura. Okay, in English, that is the executive, the legislative, and the judiciary. Even now, that is still part of the branches of the government. The executive, the legislative, and the judiciary. The tagaganap or the ehekutibo, tagabatas o legislatibo, at judiciary or hudikatura. Magkahiwalay ang kapangyarihan ng mga ito. Pinaghiwalay rin ito ang tungkulin ng simbahan at tungkulin ng estado. Ang mga karapatan ng tao at kapangyarihan at tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaan ay nakakasulat din dito. May kalayaan ang mga mamamayan sa pagpili ng kanilang relihiyon. Ang kapangyarihan sa paggawa ng batas ay nakaatang sa asembleya at ang mga kasapi nito ay inihalal ng mga tao. Ang Pangulo ang tumatayong tagapagpaganap kasama ang 7 kalihim. Ang mga kalihim ay hinirang ng Pangulo at ang mga ito ay mananagot sa Kongreso. First, nagsisimula sa diktatorial, naging revolusyonaryo, ngayon naman ay naging demokratiko. Try to look at the transition. Diktatorial, revolusyonaryo, demokratiko. Yun yung uri ng pamahalaan na nangyari noong panahon iyon. Mga nagagawa ng Kongreso ng Malolos. Ano ba ang nagagawa ng Kongreso ng Malolos? Una, pagpapatibay ng kalayaan ng Pilipinas. Pangalawa, paggawa ng isang saligang batas. Pangatlo, pagpapahintulot ng pag-utang ng 20 million para sa pamahalaan. Pang-apat, pagtatag ng Universidad Literaria de Pilipinas or Literary University of the Philippines. Yun yung nagagawa ng Kongreso ng Malolos. Bago tayo magsisimula, mayroon tayong mga katanungan na dapat yung sagutan. Una, bakit mahalaga ang pagkatatag ng Kongreso ng Malolos? Yun yung napag-asapan natin kanina, kung ano yung mga nagawa ng Kongreso ng Malolos. Sa tingin mo, bakit mahalaga? Write your answer here. Pangalawa, anong uri ng pamahalaan ang itinatag ng saligang batas ng Malolos? Okay, nandoon yung sagot. Next, pangatlo, bakit kaya sadyang pinaghiwalay ang tungkulin ng simbahan at pamahalaan sa saligang batas na ito? Why? Is there any conflict kung pagsasamahin yan? Depende na yan kung paano niya naintindihan. Next, ipagpatuloy natin ang kasunduan sa Paris. Okay, ang kasunduan sa Paris. Excuse me. Pagkaraan ng ilang buwan, pumirma ang mga kinatawan ng Espanya at Amerika sa kasunduan sa Paris noong Disyembre 10, 1898. Ano ba ang kasunduang ito? Ayon sa kasunduang ito, class, na una, formal na winakasan ang digmaan ng dalawang bansa, obviously, kasi nga nagdrama na sila eh. So kaya,
nakasaad sa kasunduang ito na formal na nilang binakasan ang digmaan. Kinilala ng Espanya ang kalayaan ng Cuba. Pangatlo, ibinigay ng Espanya sa Estados Unidos ang karapatang sakupin ang Guam, Puerto Rico at Pilipinas. See? Sila pa ang naghatag og rights para sakupin tayo. At pang-apat, bilang kapalit ng karapatang ito, ay binayaran ng mga Amerikano ng halagang 20 million US dollar ang mga Espanyol. Lubhang ikinagalit ng mga Pilipino ang sabuatang ito dahil sa paniniwalang walang karapatan ang mga Espanyol na isalin ang pamamahala sa Pilipinas sa mga Amerikano. Ito ay nagpatibay ng kalooban ng mga Pilipino na igiit sa mga Amerikano ang kanilang kalayaan sa bansa. Okay. When you talk about kasunduan sa Paris, think o pagtataksil. Yun na yun, class. Pag sinabing kasunduan sa Paris, pagtataksil yun. Yung dramahan ng Espanya at ng Amerikano. Kasunduan ng Paris, yan yung panahon na kung saan ibininta tayo ng mga Espanyol sa Amerikano. As easy as that. Huwag nga, kasunduan ng Paris, ano ba yun? O, isa lang yung isipin nyo. Pag sinabing kasunduan ng Paris, nakapaloob sa kasunduan yan kung magkano ang binayad ng mga Amerikano upang matransfer kung sino nang sasakop sa Pilipinas. Nakasaad din dyan na formal na kuno nilang binakasan ang kanilang pakikibak, ang labanan ng dalawang bansa. Obviously, kasi may kasunduan na sila, di ba? Okay. At isa yan sa mga kasunduan na lubhang ikinagalit ng mga Pilipino. Next ay ang Republika ng Malolos. Okay, Republika ng Malolos class. Ang Republika ng Malolos ay itinatag noong Enero 23, 1899. Si General Emilio Aguinaldo ang nahalal ng unang pangulo nito. Ang unang republika na itinatag ng mga Pilipino ay hindi kinilala ng mga Amerikano. Obviously, bakit ba nila kikilalanin? Sakop lang naman kayo. Nagulat ang mga Pilipino na ang tunay na pakay ng mga Amerikano ay ang sakupin at Pilipinas at hindi ang kalayaan. Yes, na-realize nila that the main purpose why the Americans are helping them because gusto nila na sakupin ang Pilipinas, hindi talaga upang tumulong. Okay. So, narito ang CP or short CP ng inaugural address ni General Emilio Aguinaldo, President of the Philippines. It's only short. Okay. It was delivered at Barasuan Church, Malolos, Bulacan on January 23, 1799. Okay, it says, Honorable Representative, I congratulate you upon having concluded your constitutional work. From this date, the Philippines will have a national code to just and wise precept of which we, each and every one of us, owe blind obedience, and whose liberal and democratic guarantees also extend to all. Hereafter, the Philippines will have a fundamental law which will unite our people with other nations by the strongest of solidarities. That is the solidarity of justice, of law, and of right, eternal truth, which are the basis of human dignity. I congratulate myself also on seeing my constant effort crowned. Effort which I continued from the time I entered the battlefield with my brave countrymen of Cavite, as did our brothers in other provinces with no arms, but bolos to secure our liberty and independence. And finally, I congratulate our beloved people who from this day will cease to be anonymous and will be able to legitimate pride to proclaim to the universe the long coveted name of the Philippine Republic. Yun yung CP, the shortcut of the inaugural speech of Emilio Aguinaldo. Okay? Bago natin ipagpatuloy, sagutan muna natin ang katanungan dito. Bakit ikinagalit ng mga Pilipino, ikinagalit ng mga Pilipino ang kasunduan sa Paris? Obvious. Hoy, ayaw ko sagutan. Of course, alam nyo yan kung bakit nila ikinagalit ang kasunduan sa Paris. Oh, alam nyo yan. Bakit sila nagagalit doon? Ano bang nandyan sa kasunduan sa Paris? Next, pangalawa, ang kalayaan ng ating bansa ay hindi
kinilala ng mga Amerikano, wala nila gin-recognize. Masasabi mo ba kung bakit? Why do you think na wala gin-recognize sa mga Amerikano ang kalayaan ng ating bansa noon nga gin-proclaim ni Aguinaldo? Next, number 3. Bakit dapat nating pahalagahan ang pagkatatag ng unang Republika ng Pilipinas? Why do we need to give importance of the First Republic of the Philippines? Why do you think? Okay? Now, let's start the next. Simulan ang digmaang Pilipino at Amerikano. Paano ba nagsisimula? Of course, na-discover na ng mga Pilipino, aging drama lang sila. Of course, alam na nila mula sa kasunduan sa Paris, ginbayran ang mga Espanyol that the pakikipaglaban is only a drama at tanging ang biktima doon ay ang mga Pilipino. Paano nga ba nagsisimula? May utos noon ang mga pinunong Amerikano na huwag magpaputok kung hindi lumaban ang mga Pilipino. Okay? That is yun talaga yung utos. Do not fire any arms kapag hindi naman lumalaban ang mga Pilipino. Nagpaputok ang isang kawal na Amerikano nang makita nito ang isang Pilipino sa panulukan ng Kalye Silencio at Sosiego sa Santa Mesa, sa Maynila noong gabi ng Pebrero 4, 1899. Ano ang nangyari? Isa sa mga oras talaga na huwag magpaputok kung wala lang namang, hindi naman lumalaban ang mga Pilipino. But ang nangyari, pinaputukan ng isang kawal ng mga Amerikano, isang Pilipino na nang makita ito sa panulakan ng Kalye Silencio. Sinigawan niya ang Pilipino upang huminto. Ngunit hindi ito tumigil. Kaya't binaril niya ito. That's the first, ito talaga yung naging start. Okay? Kasi nga hindi huminto, nang sinigawan ng isang sundalong Amerikano, ang isang Pilipino, ang ginawa niya, ginpusil niya, binaril niya ito. Pagkatapos ay binaril pa ang kasama nito. Hindi lang siya, at binaril pa ang kasama nito. Dito nagsimula ang pagpapalitan ng putukan at digmaan ng mga Pilipino at ng Amerikano. Simula noon, marami ang mga nagaganap na labanan. Lumaban ang mga Pilipino sa mga Amerikano sa loob ng 3 taon. Magiting nilang ipinaglaban ang Pilipinas sa pagnanais nilang makalaya kahit higit na makabago at marami ang sandata ng mga Amerikano. Next, ipagpatuloy natin doon. As simple as that. Yun lang talaga. Ganun lang kasimple ang pagsisimula ng laban ng Pilipino at Amerikano. Next ay ang labanan sa Maynila. Walang lubay na sinalakay ng mga Amerikano ang mga tagbulan ng mga Pilipino sa buong pagdamag ng February 4, 1899 sa paligid ng Maynila. Umaga ng February 5, sa La Luma, sakop po yun ng lungsod ng Quezon, napasok ng mga Amerikano ang Maypaco. Buong tapang at gilas na humadlang si General Antonio Luna. Siyang pinuno na hukbong Pilipino sa Caloocan. Ngunit, natalo sila ng mga kalaban. Umurong sila at nagtungo sila sa Pulo, Bulacan. Inutos ni Luna na sunugin ang mga bahay habang umuurong sila upang hindi mapakinabangan ng mga Amerikano ang mga ito. Nakapasok sina Antonio Luna sa Maynila hanggang marating nila ang daang Azcárraga, ngayon Claro and Recto. Ngunit sila ay muling natalo. Dahil sa galing ng sandatahang lakas ng Amerikano, sunod-sunod na ring nabihag ang ibang lugar sa paligid ng Maynila tulad ng Marikina, Pateros, Guadalupe at Caloocan. Ganun yung nangyari, class. Pagsisimula at yung mga labanan na nangyari sa Maynila. Okay, bago tayo magsisimula, mayroon tayong katanungan na kailangan yung sagutan. Una, ano ang tunay na pakay ng mga Amerikano sa pagpunta ng Pilipinas? Alam nyo na yan, kung ano talaga yung pakay nila. Pangalawa, bakit nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano? How did it started? Bakit? Okay. Bakit nagkaroon? Dahil nga, blank, blah, 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 blah. Paano yung nagsimula? Next, pangatlo, sa tingin mo ba, bakit marami ang gustong sumakop sa Pilipinas? Ito, sariling opinion mo na to bilang isang Pilipino. Sa tingin mo, bakit maraming gustong sumakop sa ating bansa?
Sulat ang inyong mga sagot dito. Next, pupunta tayo sa kasunduan sa batis or kasunduang Bates. Okay. If meron tayong kasunduan sa Paris, meron din tayong kasunduang Bates or sabi pa nga ng iba, kasunduang Batis. Nang sumiklab ang himagsikan laban sa Espanya at digmaang Pilipino, digmaang Pilipino at Amerikano, ang mga Moro sa Kamindanawan at Sulu ay nanahimik at nagbasid lamang upang hindi masangkot sa digmaan. Kahit ano lang gulo ang nangyari, ngunit ang mga Muslim sa Kamindanawan, ang mga Moro sa Kamindanawan at Sulu class, wala lang sila. They are calm, nanahimik lang talaga sila, nagmasid lang sila, upang hindi sila masangkot sa digmaan. Ayaw nilang makigulo. They are just observing. Wala lang. Nakipagsundo ang mga Amerikano sa Sultan Hamal at Kiram ng Hulu at nangakong hindi gagawa ng anumang kaguluhan at gawaing makapagpinsala sa mga Moro. Nilagdaan nila General John C. Bates bilang kinatawan ng Estados Unidos at ng Sultan at kanyang mga dato na kinatawan naman ng Sulu ang isang kasunduan. Ito ang tinatawag na kasunduang Bates na nagtatakda na kinilala ng Sultan ang kapangyarihan ng Estados Unidos sa buong kapuluan ng Sulu. Igagalang ng Estados Unidos ang mga karapatan at karangalan ng Sultan at kanyang mga dato at hindi makikialam ang Estados Unidos sa relihiyon ng mga Moro. Kung sa kasunduan sa Paris class, ito yung kasunduan na kung saan tayo ay ito ang kasunduan na kung saan tayo ay ipinagbili ng mga Espanyol sa Amerikano. Ang kasunduang Bates naman class, ito ay tungkol sa Moro at Amerikano. Nang nagkaroon ng kaguluhan, nagkagulo-gulo na marami ng labanan ang nangyari, itong mga Moro, itong mga Muslim sa Kamindanawan at Sulu class, wala silang ginawa. Nagmasid lang sila, nanahimik lang sila. Why? Because ayaw nilang masangkot. They don't want na makijoin. Ang nangyari, nakipagkasundo ang mga Amerikano sa Sultan doon na hindi nila gagalawin. Hindi nila pinsalain ang kanilang lugar. Ang kapalit ay kikilalanin lamang ng mga Sultan ang kapangyarihan ng Estados Unidos. Yun yung nakapaloob sa kasunduan ng Bates or kasunduang Bates. Okay? Again, uulitin ko, kasunduan ng Paris, ito yung kasunduan na nakapaloob dito, nawawakasan na ang digmaang Espanyol at Amerikano. Nakapaloob din sa kasunduan ng Paris ang bayaran or ng ipinagbili ng Espanyol ang pamamahala sa Pilipinas sa mga Amerikano. Yun yung kasunduan ng Paris. Sa kasunduang Bates naman class, uulitin ko, nakapaloob dito ang agreement between the Moro and the Americans. Na hindi makikialam ang mga Moro. At hindi sila gagalawin ng mga Amerikano. Kapag kikilalanin, they are just going to recognize the power of the Americans and they are safe. Yun yung nasa kasunduan ng Bates or kasunduang Bates. Next is ang pagbagsak ng malulos. Naging puspusan ang pananalakay ng mga Amerikano sa mga lalawigan nang dumating ang mga karagdagang sandatahang kawal ng Estados Unidos sa Pilipinas. It started simple, but look at what is happening at this point of time. Anong nangyari sa puntong ito na ng kasaysayan? Puspusan. When you say puspusan, class, grabe talaga. Okay. Pinamunuan ni General MacArthur ang pagsalakay sa Giginto, Bulacan at pagkatapos ay nagtuloy sila sa Malulos, Bulacan, ang kabisira ng Republika ng Pilipinas. Nabihag nila ang Malulos noong March 31, 1899. Umorong si Aguinaldo at inilipat ang pamahalaan sa San Isidro, Nueva Ecija. Naiwan ni na Aguinaldo ang ilang libong piso at ang mga baol na punong-puno ng mga dokumentong nauukol sa pamahalaan. Inatasan ni Aguinaldo si General Luna na hadlangan ang mga Amerikano sa Kalumpit, Bulacan. Kahit bumagsak na ang Malolos, naging matibay pa rin ang loob ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Amerikano. Lubhang
Nakakaawa talaga ang mga Pilipino class. Mula sa Espanyol, sumunod agad ang mga Amerikano and still they are there fighting only for their freedom. Ganun yung kanilang buhay noon. Okay. Ito si Antonio Luna class. Kung nakikita nyo, ito yon si Antonio Luna. Siya ang inatasan ni Aguinaldo na hadlangan ang mga Amerikano upang makatakas siya. Si Antonio Luna ay isa sa pinakamahusay na general noon. Siya ay mahigpit, magdisiplina, kaya't kinamuhian siya ng ilang sundalo. Yun lang yon. One of the bravest, one of the best general during the time, but then grabe din siya magdisiplina. Kaya marami sa mga sundalo ang hindi kaayo namian sa iya, ha. Isa sa mga nakaalitan niya ay isang sundalong samahan ng kawit na tapat kay Aguinaldo. Dito naman, may pagtataksil naman tayong madidiscovery class. Hindi lang si Andres Bonifacio ang naging biktima ng pagtataksil. Maging itong si Antonio Luna din class. Okay. Isa sa mga nakaalitan niya ay isang sundalong sa samahan ng kawit na mga tapat kay Aguinaldo. Noong Hunyo 1899, nakatanggap siya ng telegrama na nagpapapunta sa kanya sa Cabanatuan, Nueva Ecija, di ba? Tumakas papuntang Nueva Ecija si Emilio Aguinaldo. So this time, nakatanggap si Antonio Luna ng isang telegrama. Telegrama is a letter. Nakatanggap siya ng isang telegrama na pinapunta daw siya sa Nueva Ecija upang makipagpulong kay Aguinaldo. According to the letter, papuntahin daw si Antonio Luna sa Nueva Ecija because they have a meeting with Aguinaldo. Ngunit, nang siya ay makarating doon, wala si Aguinaldo. Nakita niya doon ang kawal ng samahang kawit na kanyang nakaalitan. Nag-uusap sila ni Felipe Buena Camino Sr. nang makarinig sila ng putok. Aalamin sana niya ito nang siya ay biglang saksakin at barilin na mga sundalo ng samahang kawit habang pababa siya sa hagdan. Pinaslang siya ng kapwa Pilipino. Sa pagkamatay ni Antonio Luna noong Hunyo 5, 1899, nawala ng isang mahusay na pinuno ang himagsikan. Tingnan niyo. Okay. Marami sa ating magigiting na bayani, uulit-ulitin ko talaga ito. Marami sa ating magigiting na bayani ang namatay hindi dahil pinatay sila ng mga mananakop. Hindi dahil pinatay sila ng mga Amerikano, ng mga Espanyol. Ngunit sila ay pinatay ng kapwa natin Pilipino because of jealousy. Because of grudges. Yun talaga yun. Because of power. Okay? At isa sa mga naging biktima doon ay si Antonio Luna. Gin traidor. Ginhimuan siya o ginplat siya. Himuan siya o plat and then namatay siya. Sinaksak siya, pinagbabaril siya ng walang kalaban-laban. Okay? Nakakalungkot mang isipin, ngunit nangyari talaga iyon. Ganon ang nangyari. Tinaksil lang siya. Trinaidor lang siya. Okay? Okay, ipagpatuloy natin. Ngunit bago natin ipagpatuloy ay sagutan muna natin ang mga katanungan dito. Ano ang epekto ng pagpatay kay Antonio Luna? Ano ang nangyari? Ano ang epekto nito nang namatay si Antonio Luna? Ano ang nangyari sa sandatahang lakas ng Pilipinas? Number 2, paano mabibigyang halaga ang kontribusyon ng mga natatanging Pilipino na nakipaglaban para sa kasaysayan? Paano mabibigyang halaga? Anong gagawin mo kung mabigyan mo ng halaga? Mabigyan mo ng importansya ang mga Pilipino na nakipaglaban para sa ating kalayaan. Next, mayroon tayong labanan sa Tirad Pass. Okay? Labanan sa Tirad Pass. Tumakas si Aguinaldo kasama ang kanyang gabinete, kagawad at sundalo upang maiwasan ang pagtugis ng mga Amerikano. Dumaan sila sa Pasong Tirad at dito humimpil si General Gregorio del Pilar kasama ang 60 kawal, 60, upang hadlangan ang tumugis ng mga Amerikano. Napatay si Del Pilar kasama ang 54 Pilipinong sundalo noong December 2, 1899. Siya ang pinakabatang general sa gulang na 24. Tinagurian siyang bayani ng Pasong Tirad. Pag sinabing bayani ng Pasong Tirad, siya si Gregorio del Pilar. He is only 24 years old. Siya ang pinakabatang general.
Okay, si General Gregorio del Pilar ay pamangkin ni Marcelo H. del Pilar. Ang kanyang kagitingan ay hinangaan ng mga Amerikano at inilibing siya na may parangal. Sa ngayon, ang kampo ng Philippine Military Academy, ang pambansang paaralan para sa mga sundalo, ay tinatawag na Fort Gregorio del Pilar bilang parangal sa magiting na bayaning si Gregorio del Pilar. He is very young class. Next ay ang pagdakip kay Aguinaldo. Okay? Ang nabunyag ang pinagtaguan ni na Aguinaldo nang mahuli ng mga Amerikano ang mensaherong si Cecilio Sigismundo. Nagkunwaring bihag ang mga Amerikano kaya't nahuli ang mga kawal na Pilipino. Nabihag si Aguinaldo at dinala sa Maynila. Sumuko siya at kinilala ang kapangyarihan ng Estados Unidos sa Pilipinas. Pinakumbinsi ng mga Amerikano kay Aguinaldo na sumuko na rin ang iba pang mga Pilipinong nanlaban. Nakasira ito ng loob ng mga Pilipino na kipagdigma sa mga Amerikano. Of course, ilang beses nang nadakip si Aguinaldo, class. Okay, nang nadakip si Aguinaldo, task sa mga Amerikano kang Aguinaldo that you need to encourage your Filipino, especially yung mga lumalaban pa na to recognize our power. Yun yung sinabi. At ang nalaman nyo ng mga Pilipino, daw na discourage man ang mga Pilipino. Next, mayroon tayo ditong patuloy ang pagtutol at paglaban. Kahit na ganun pa man ang nangyari, hindi pa rin sumuko marami sa Pilipino. Hindi lahat ng mga Pilipino ay sumuko at naniniwala sa mga pangako ng mga Amerikano. Nagpatuloy sila sa pakipaglaban para sa kalayaan kahit na nadakip na si Aguinaldo. Hindi sila naniniwala sa sinasabing hangarin ng mga Amerikano ang kaligayahan, kapayapaan at kasaganaan ng mamamayang Pilipino. Hindi sila naniniwala kasi wala sila nagpati. Kabilang dito sina Apolinario Mabini, Artemio Ricarte at ilan pang mga irreconcilables. Okay, marami pa sila. Bunga nito, sila ay pinatapon ng mga Amerikano sa Guam noong Enero 1901 because alam ng mga Amerikano na si Apolinario Mabini, sila Artemio Ricarte at iba pang mga irreconcilable, hindi talaga nila dali-daling mauto, hindi lang dali-daling mapaniwala. Ang ginawa nila, ipinatapon nila ito sa ibang bansa. Ang Partido Nacionalista ay tinatag ng mga Pilipino sa pamumuno ni Pascual Poblete noong 1901. Layunin nito na may balik ang kalayaan sa Pilipinas. Ang ilan sa mga miyembro nito ay sina Cecilio Apostol, Macario Sakay at Santiago Alvarez. Sa layunin ng mga Amerikano na masupil ang diwang makabayan ng mga Pilipino, ipinagbabawal ang pagladlad ng watawat ng Pilipinas. Nagkaroon ng kautusan na magpapataw ng parusa sa mga sandatahang samahan. Ang parusa ay maaaring kamatayan o matagal na pagkabilanggo. Nagkaroon ng paglilikas ng mga tao sa ibang lugar bunga ng pagtulong ng mga mamamayan sa mga gerilya. Ito ang dahilan upang mapabayaan ang mga tanim at mamamatay sa sakit ang mga tao. Pinarusahan ang sinumang nagtangkang tumakas. During this time, ipinagbabawal na class na ilabas ang watawat ng Pilipinas upang malimutan na upang ma-stop nila ang diwang makabayan ng mga Pilipino. At dahil din dito, marami sa mga Pilipino ang namundok, naging gerilya. At ang iba naman ay namumuhay na doon malapit sa mundo kasi nga sinusuportahan nila yung mga gerilya. At ang resulta, napabayaan nila ang kanilang mga taniman, kaya marami ang naghirap at namatay. Namundok at naging gerilya ang ilang mga Pilipino upang ipagpatuloy ang pakipaglaban sa mga Amerikano. Kahit na nakahihigit ang mga sandata ng mga Amerikano, hindi ito naging hadlang sa kanilang layunin na magkaroon ng kalayaan ng bansa. Nagpatuloy si Macario Sakay sa paglaban sa mga gawaing panggerilya hanggang noong 1907. Siya ang pinakahuling revolusyonaryong sumuko sa mga Amerikano. Sumuko lamang siya dahil sa pangakong amnestiya ng mga Amerikano, ngunit sa halip na patawarin, siya ay pinabitay ng mga Amerikano. Si Macario Sakay class, siya yung pinakahuling
sumuko na revolusyonaryo. Because sabi ng mga Amerikano, amnestia meaning papatawarin siya. Okay. Ngunit nang siya ay sumuko, ang ginawa sa kanya, siya ay pinatay. Imbis na patawarin or bibigyan ng amnestia. Okay? Bago tayo magpapatuloy, mayroon tayong katanungan na kailangang sagutan. Okay. Una, paano nabihag ng mga Amerikano si Aguinaldo? Paano to siya nabihag? Nabihag siya dahil mayroong, sino yun? Tinalakay natin yun doon kanina. Paano siya nabihag? Next, pangalawa, paano ipinakita ng mga Pilipino ang pagmamahal sa kalayaan? In this point of time, paano ginshow sa mga Filipino that they love freedom, na gusto talaga nilang maging malaya? Okay, in what way? Pangatlo, bakit nakipagkasundo ang mga Amerikano sa mga Muslim sa sunod? Why do you think? Nga ang sa mga Muslim lang talaga nakipagkasundo yung mga Amerikano. Next, last question, makatarungan ba ang naging parusa kay Macario Sakay? Bakit? Makatarungan ba yun? Nasabi nila kapag ikaw ay sumuko, ikaw ay bibigyan ng amnestia. At nang ikaw ay sumuko na ikaw ay pinatay. Makatarungan ba yun? Bakit? Okay, next. Next is, pag-usapan natin ang Balangina Massacre. Okay. Isa din ito sa pinakalunos-lunos na nangyari noon, class. Patuloy na nakipaglaban ang iba pang mga Pilipino sa mga Amerikano sa Balangina Samar noong Setyembre 28, 1901. Patuloy na lumaban ang mga revolusyonaryong Pilipino. Sila ay nagtagumpay laban sa mga Amerikanong mananakop sa pangunguna ni General Vicente Lucban. Isa si Vicente Lucban sa ating magigiting na general noong panahon iyon. Sinuportahan ng mga taong bayan ng Balangina ang revolusyonaryo. Ang tagumpay nila laban sa mga mananakop ay nagpakita ng kagitingan at lubos ng pagmamahal sa ating kalayaan at bayan. Sa paningin ng mga Amerikano, ang naganap ay isang massacre dahil namatay ang 46 na sundalong Amerikano. Try to think of it. Para sa mga Amerikano, massacre na yon dahil namatay ang 46 na sundalo. Kaya, ang ginawa nila, gumanti ang mga Amerikano at minasakir nila ang mga taga-Samar, pati ang mga batang lalaking may gulang 10 pataas ay kanilang pinatay. Ito ay lumikha ng malaking iskandalo sa Amerika. Bumagsak din sa kamay ng Amerikano ang Leyte, Samar at maging Negros. Okay. Sa Balangina Massacre, class, what's worse there is pati bata. 10 years and above, pinatay nila, walang naiwan. Okay? Ito ang kautusan ni General Jacob Smith sa mga sandalong kanyang tauhan. Sabi niya, take no prisoners. I want you to kill and burn. The more you kill, the better you will please me. Make Samar a howling wilderness. Kill anyone 10 years old and above. Mula October 1901 hanggang Enero 1902, mahigit 15,000 mamamayan ng Samar ang walang awang pinatay. Marami ring mga kababaihan ang nilapastangan ng Amerikano. Ganun kagrabe ang naranasan ng mga tao sa Samar noong panahon iyon nang nanganap ang Balangina Massacre. Ito, 1901 to 1902, it's a year. Okay? Isang taong grabe. 10 years old and above, papatayin. Sabi pa ni Jacob Smith dito, the more you kill, the better you please me. Okay? Kung mas marami kayong mapapatay, mas masisiyahan ako. Yan yung nangyari. Okay. At sa puntong ito, maraming namamatay. 15,000 ang namamatay. Maraming kababaihan at nilapastangan. Ano yung nilapastangan? Gin-rape at iba pang mga kalunos-lunos na pangyayari. Try to think, can you imagine? 10 years old child, papatayin? But then, it happened sa pananakop ng mga Amerikano. At nararanasan yan ng mga tao noon sa Samar. That time, at pagkatapos niyan, Leyte, Samar, and even Negros ay bumagsak sa kamay ng Amerikano.
Take me prisoners, I want you to kill and burn. Wala nang preso-preso pa, sabi ni Jacob Smith. Gusto ko patay at sunog lahat. The more you kill, the more you please me. Yun yung utos niya. Okay? So, yun yung karanasan ng mga Pilipino. But that is only a few. Bakit? Because I summarized it there. I summarized it already. Okay? Ngunit kung babasahin mo talaga mula sa simula, yung mga kaganapan in a small detail class, doon mo talaga mapifeel kung anong hirap ang dinanas ng ating mga sinaunang Pilipino at ano yung pakikipaglaban na ginawa ng ating mga bayani na kung titingnan mo kung sa panahon ngayon yun nangyayari, ewan ko lang kung ano kayang response natin doon. Ngunit yun ay isa rin sa isa sa pangyayari sa ating kasaysayan na ikaka-proud talaga natin bilang isang Pilipino na kahit gaano man kadihado, kahit gaano man tayo kahuli kung pag-uusapan na ang mga digmaan, ang mga kasangkapang pangdigma, but still the will of the Filipinos to fight back upang ipaglaban talaga ang kanilang bansa ay nandoon pa rin. Mamatay man, patuloy pa rin nakikipaglaban. Kahirap man iisipin, kahit tagapagbasa lang tayo ngayon, dahil ito ay parte na ng kasaysayan. Ngunit kung atin itong isa sa puso, kung tayo ay magbabasa, mami-feel talaga natin ang hirap na kanilang pinagdaanan. Okay? Ngayon naman ay ating kikilalanin ang ilang natatanging Pilipino na nakipaglaban para sa kalayaan noon. Marami sila actually. But then, ito yung mga stand out. Yung sila yung mga namumuno talaga. Ngunit kung iisipin natin, kahit yung mga maliliit na miyembro ng mga guerrilla na ang tanging layunin ay upang magkaroon ng kalayaan, sila ay mga bayani rin. Okay? Mga bayani rin. Kahit yung mga ninuno na ipaglaban gamit ang itak, mamatay na kung mamatay, sila ay mga bayani pa rin na naging tulay kung anong freedom ang ating tinatamasa ngayon. Okay? Magsisimula tayo kay General Emilio Aguinaldo. Grabe talaga ito si General Emilio Aguinaldo. From Espanyol to Amerikano. Namatay na lahat. Si General Emilio Aguinaldo ay nandito. Okay, General Emilio Aguinaldo, siya ay lumaban sa himagsikan laban sa Espanya at sinigmaan laban sa Amerika. Nahalal bilang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Noong Abril 1901, lumagda sa isang pahayag na nagsasabing dapat nang tanggapin ng bayan ang pamahalaan ng Estados Unidos. Next, General Antonio Luna. Isa rin to sa mga, para sa akin, parang si Andres Bonifacio itong si Antonio Luna. Sila ay namatay sa mga walang kabuluhang kamatay o mga kadahilanan because of only jealousy. Pinatay lang sila ng mga kapwa Pilipino naman. Hindi talaga maganda. Okay? General Antonio Luna, lumaban sa himagsikan laban sa Espanya. Commander-in-Chief sa panahon ng pamumuno ni Aguinaldo, isa sa pinakamahusay na general noon. Isa rin sa pinaka-stricto. Namuno sa pagkikipagdigma laban sa mga Amerikano, pinatay siya ng sundalong kaalyado ni Aguinaldo noong Hunyo 5, 1899. Next, pangatlo, mayroon tayo dito si General Gregorio del Pilar. Siya ang pinakabatang general sa gulang na 24 years old. Lumaban sa himagsikan laban sa Espanya at sa digmaan laban sa mga Amerikano. Ipinagtanggol ang pasong tirad kasama ang 60 kawal upang hadlangan ang mga tumutugis kay Aguinaldo ng mga Amerikano. Tinagurian siyang bayani ng tirad pass or bayani ng pasong tirad. Next, General Miguel Malvar. Lumaban sa himagsikan laban sa Espanya, naging pinunong general ng Batangas at lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. Next, mayroon din tayong si Macario Sakay. Si Macario Sakay, lumaban sa himagsikan laban sa Espanya sa digmaan laban sa mga Amerikano. Ipinagpatuloy ang paglaban sa mga Amerikano kahit nahuli na si General Aguinaldo. Itinatag ang Republikang Tagalog. Remember, it's Macario Sakay ang nagtatag ng Republikang Tagalog sa bulubundukin ng Sierra Madre.
tinawag na tulisan ng mga Amerikano. Siya ang kahuli-hulihang Pilipinong general na sumuko dahil pinangako ang papatawarin, but then sad to say siya ay pinatay. Sumuko siya kasama ang kanyang mga tauhan ng Hulyo 14, 1906, ngunit nalinlang at pinabitay siya ng mga Amerikano. Next, mayroon tayong si General Artemio Ricarte. Lumaban sa himagsikan laban sa Espanya, namuno sa pag-atake sa kampo ng mga Espanyol sa San Francisco de Malabon. Ipinatapon sa Guam dahil ayaw kilalanin. Kasama ito ni Apolinario Mabini, si Artemio Ricarte na pinatapon sa Guam. Ipinatapon sa Guam dahil ayaw kilalanin ang kapangyarihan ng mga Amerikano. Palihim na bumalik sa Pilipinas at nagbalak na buuin muli ang hukbo ng revolusyon, ngunit isinuplong siya ng kanyang kapwa. Kaya't pinaratangan siya ng isang subversibo at nakulong sa bilibid ng 6 na buwan. Tumangging manumpa sa bandila ng Amerikano kaya't tinatapon muli siya sa Hong Kong. Bumalik ng Pilipinas sa panahon ng administrasyon ni Jose P. Laurel. Ang tagal din class. Next, General Francisco Macabulos. Okay. Lumaban sa himagsikan laban sa Espanya sa Tarlac. Nagtatag ng sangay ng katipunan sa Tarlac. Nagtatag ng sariling pamahalaan sa gitnang Luzon matapos ang kasunduan sa Biak na Bato. Namuno sa pakipagdigma laban sa mga Amerikano sa Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. Siya si General Francisco Macabulos. Next, meron tayong si General Vicente Locban. Pinuno ng hukbo nakipagdigma laban sa Amerikano sa Timog Luzon. Pinamahalaan ang Samar at Leyte noong unang Republika ng Pilipinas. Namuno sa pakikipagdigma laban sa mga Amerikano sa Balanginga, Samar, kung saan natalo ang Amerikano. Nang maghihinti ang mga Amerikano, yun nga lang, dahil sa matindi nilang pagkakatalo dito, minasakir nila ang taga-Balanginga kasama ang batang 10 taong gulang pataas. Ito yung isa rin to sa pinakamatapang. Si General Vicente Locban. Next, General Mariano Llanera. Lumaban sa himagsikan laban sa Espanya sa Bulacan, Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. Namuno sa mga pakikipagdigma laban sa Amerikano sa Maynila. Next, mayroon tayong si Apolinario Mabini. Siya ay kilala bilang utak ng himagsikan. Kilala rin siya bilang ang dakilang lumpo. Ipinatapon sa Guam dahil ayaw niyang manumpa at kilalanin ang kapangyarihan ng Amerikano. At i-advise ko talaga sa inyo class, kapag meron kayong time, try to read the life of Andres or of Apolinario Mabini. At doon nyo ma-discover talaga kung anong alok na ng mga Amerikano sa kanya, but he's still being true to the Philippines. Try to search for the life of Apolinario Mabini. Next, mayroon tayong Trinidad Tixon. She's a girl. Siya ay 40 years old gulang nang sumapi ng lihim sa katipunan at tanging siya ang babaeng sumumpa na naghiwa ng kanyang bisig at lumagda sa sariling dugo. She's the only girl na nakipagsanduguan. Okay? Kasama ang ilang katipunero, pinangunahan ang pangungulekta ng mga armas sa lungsod ng Caloocan at San Isidro, Nueva Ecija. Sumama sa tropa ni General Francisco Macabulos sa Zaragoza at San Antonio, Nueva Ecija laban sa mga Espanyol. Nakipaglaban sa mga Espanyol sa pamumuno ni Isidro Torres sa San Rafael, Bulacan. Sa pamumuno ni General Mariano Llanera, lumaban din sa San Miguel, Kupang, Biak na Bato, San Ildefonso, Bulacan at Nueva Ecija. Nakipagdigma laban sa mga Amerikano kasama si General Gregorio del Pilar. Tinamaan ng bala sa hita at nasugatan sa labanan sa San Miguel sa Zaragoza, ngunit bumalik muli sa pakipaglaban ng gumaling na. Naging komisaryo puar noong maitatag ang Republika ng Malolos. Pinarangalan ni General Aguinaldo bilang ina ng Biak na Bato. Sumuko siya sa mga Amerikano. Pagkatapos ng digmaan ng itatag ang Philippine Red Cross, kinilala ng mga Amerikano bilang ina ng Red Cross sa Pilipinas dahil sa kanyang pag-aaruga sa mga sundalong Pilipino at mga nasalanta ng digmaan. Siya si Trinidad Tixon. Next, meron tayong si Melchora Aquino. Tinaguriang Tandang Sora dahil 84 years old na siya nang sumiklab ang himagsikan noong 1896 na pinamunuan ni Andres Bonifacio.
Kinalinga at kinupkop ang mga katipunero. Tinagurian siyang ina ng katipunan. Hinuli at pinatapon sa pulok ng Marianas ng mga Espanyol. Bumalik siya sa Pilipinas noong February 26, 1903. Inalok na mabigyan ng pensyon ng mga Amerikano, ngunit ito ay kanyang tinanggihan. Okay? Yun yung mga ilan lang sila class. Ilan lang ito sa mga natatanging Pilipino na nagkaroon ng malaking ambag noong panahon ng digmaan. Si Melchor Aquino, si Trinidad Dixon, Apolinario Mabini, General Mariano Lenera, Vicente Lucban, si Francisco Macabulos, General Artemio Ricarte, Macario Sakay, General Miguel Malvar, General Gregorio del Pilar, General Antonio Luna, at si General Emilio Aguinaldo. Sila yung mga ilan sa mga. Ngunit, kung iisipin natin, kahit yung mga simpleng tao, nakikipaglaban sila pa rin ay mga bayani. Okay? Next, linangin. Okay, page 15. Paano to? Nasa ibaba ang ilang mahalagang pangyayari na kaugnay sa Rebolusyong 1896 na nakatulong sa pagkakabuo ng Pilipinas bilang isang bansa. Ayusin ang mga ito ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Lagyan ng bilang 1 hanggang 10 ang mga patlang. Okay. What you need to do is to arrange. I-arrange nyo lang yung mga nangyayari. Okay. Itinatag ang unang Republika ng Pilipinas. Kung sa tingin nyo ito yung unang nangyari, then lagyan nyo ng 1. Okay. Pagtatag ng pamahalaang kolonya. Tingin nyo ito yung number 2 and so on. Okay. Itinatag ang unang Republika ng Pilipinas. 1, 2, or ito ba ang 1? It's up to you. Based on how you understand our discussion a while ago. Next. Mayroon din tayong dito, ipares ang mga pangyayari sa Hanay B sa epekto o ibinunga nito sa Hanay B. Okay, sa Hanay A, nakasulat yung mga pangyayari at ang epekto o bunga nito ay nakasulat sa Hanay B. Halimbawa, ipinahayag ng mga Pilipino ang kalayaan sa bansa. Feeling nyo ang epekto nito ng ipinahayag nila ang kalayaan is nadakip si Pangulong Emilio Aguinaldo, right B here. That is matching type. I know you are familiar with it. Next, ipaliwanag, explanation. Paano nakakatulong ang mga kababaihan sa paglaban sa pananakop ng mga Amerikano? Paano nakakatulong? How women help sa pananakop ng mga Amerikano? Next, number 2, paano ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang pagtutol sa pananakop ng mga Amerikano? Sumulat ng 4 na paraan. Paano ipinakita? Una, pangalawa, pangatlo, pang-4, 4 ways. Paano nila ipinakita? Ang daming paraan na ginawa ng ating mga Pilipino, ng ating mga kapwa Pilipino noong unang panahon. Pangatlo, dapat bang pahalagahan ang ginawa ng ating mga bayani? Bakit? Number 4, bakit hindi nagtagumpay ang mga Pilipino sa paglaban sa pananakop ng mga Amerikano? Pila na nila ka-try to go against them. Why sila ni daog? Only in Samar. But then, after that, grabe naman yung balos ng mga Amerikano. Next, number 5. Sa mga pangyayari sa panahon ng pananakop ng Amerikano, alin sa palagay mo ang ginawa ng mga Amerikano na pinaka hindi makatao? Bakit? Sa daming ginawa ng mga Amerikano noong pananakop nila, alin doon ang pinaka-feel mo hindi na talaga makatao? Yung grabe-grabe na. Bakit? To explain it here. Next. Kilala mo ba ang mga bayaning lumaban sa pananakop ng Amerikano? Ipares ang mga ginawa nila sa Hanay A sa kanilang pangalan sa Hanay B. Isulat ang letra nito sa bawat patlang. It's still a matching type. Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Kung sa tingin mo si Macario Sakay yun, si Antonio Luna yun, si Emilio Aguinaldo yun, isulat mo dito ang letter. Matching type. Namumuno sa hukbong Pilipino laban sa Amerikano na tumugis kay Aguinaldo. Kinilala bilang utak na himagsikan. Pinuno ng Kongreso ng Malolos na naghahanda ng saligang batas. Sino ba yun? Gerilyang namundok at pinakahuling sumuko. Naglikha ng Marcha Nacional Filipina at gumawa ng watawan.
Okay. Nandun yun sa ating discussion. Kaya, dapat nakinig o kung hindi man, basahin mo muli. Okay. This time, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong magdisenyo ng watawat ng Pilipinas, paano mo ito gagawin? Iguhit mo ito dito sa ibaba at huwag kalimutang kulayan at ipaliwanag kung bakit yan ang disenyong napili mo. Diba? Sinong gumawa nun? Sina Gregory, ang gumawa ng ating watawat ay sina Marcela Agoncillo, right? Kung ikaw, bibigyan kita ng pagkakataon, you are given the right na mag-design ka ng watawat ng Pilipinas, paano mo ito gagawin? Iguhit mo ito dito. Kulayan mo at ipaliwanag mo kung bakit yan ang disenyong napili mo. Okay? Okay. Okay, dito mo ipaliwanag bakit yan ang disenyong napili mo. Doon sa dito sa itaas mo iguhit yung napili mo. Bakit yan ang ginuhit. Next, sa offer help. Okay, lapit na tayong matapos. Pagkamakabayan, bilang isang mag-aaral, paano ka makatulong upang mas maintindihan ng maraming Pilipino ang ating kasaysayan? If you are going to read, grabe, ang dami mong matuklasan. Ngunit hindi lahat sa atin ay gusto ang pagbabasa. So, ang tanong, bilang isang mag-aaral at natutunan mo ito sa paaralan, ang mga karanasan ng ating mga Pilipino, paano ka makakatulong upang mas maintindihan ng maraming Pilipino ang ating kasaysayan? What do you think is the best way? Next, number 2. Araw ng Lunes, lahat kayo ay nagtakbuhan dahil magsisimula na ang flag ceremony. Di ba kadalasan noong hindi pa tayo nagkaroon noong face-to-face pa ang klase, every Lunes talaga nagtatakbuhan dahil pagpatak ng 7 a.m., magsisimula na ang flag ceremony. Kasama ang palad, hindi kayo umabot. Ngunit, nasa gate na kayo. Okay. Ngunit, sa kagustuhang umabot, isa sa iyong mga kaklase ay tumakbo pa rin kahit inaawit na ang pambansang awit. Ano ang gagawin mo? Okay, so yan sa mga dapat nating matutunan na kapag marinig natin na tumugtog na ang pambansang awit, ano ang dapat nating gawin? Dapat nating gawin ay huminto kung saan man tayo naroroon at ilagay ang ating mga kamay sa ating dibdib. Kung kayo ay nakasombrero, tatanggalin ito at huwag nang gagawa pa ng kahit ano. Just stand straight wherever you are. But then, one of your classmates ay ayaw talagang mahuli. Gusto talagang nandoon sa linya. Anong gagawin mo? Okay? Sulat mo yan dito. Next, with connection, pagpahalaga. Sa palagay mo, ano ang pagpapahalaga o values ang natutunan mo sa module na ito? Ipaliwanag. Anong values ang natutunan mo sa module na ito? Ipaliwanag. Next, link 2, pamamahala o stewardship. Sa Biblia, maraming mga tao ang binigyan ng Panginoon ng tungkulin, pinagkatiwalaan niya. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa pagkasilaw ng pera o kapangyarihan ay biglang tumaliwas ng landas, hindi kaya ay trinaydo at hindi sinunod ang Panginoon. Subukang alalahanin ang mga taong iyon at ilagay ang tugon sa susunod na pahina. Damo, di ba? Maraming pinagkatiwalaan ng Panginoon, but then at the end, trinaydo lang siya. Okay. Subukang try to think. Okay, dito. Pangalan. Sino ang pangalan noong nagtaksil sa Panginoon? Anong kasalanan ginagawa niya? At ano ang aral na matutunan mo sa buhay niya? For example, bibigyan ko kayo. Pangalan, si Judas. Kasalanang ginawa niya ay pinagkanulo niya si Jesus. Aral na matutunan mo sa buhay ni Judas, kahit hindi magpasilaw ng pera. Ganun yun. Mayroon pa kayong 4 na kailangan gawin. Okay, next, let's continue. Last but not the least, mayroon tayong nurture hope. Okay, mayroon tayo dito, nurture hope. Okay. Sa nurture hope naman class, dito nyo makikita ang
Okay, binabati ko kayo sa inyong matiyagang paggawa ng ating pagsasanay. Bago tayo lumipat, huwag kalimutang magdasal palagi. Okay. Sa pag-aaral mo sa module na ito, may mga karanasan kang nais mong ibahagi. Ano-ano ang mga ito? While doing this module, ano yung mga gusto ni mong i-share? Nahihirapan ka ba? Easy lang ba sa'yo? Na-amaze ka ba sa mga ginawa ng ating mga ninuno? I'll write it here. Sabi ni Dr. Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ano-ano ang dapat mong gawin upang magampanan mo ang pagiging pag-asa ng bayan? Okay? Sabi ni, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Upang magampanan mo yun, ano ang dapat mong gawin bilang isang mag-aaral? Okay? At isulat mo ang iyong tugon, sapat lang. Okay? Meron tayong focus ng panalangin. Babasahin ko. Mahal na Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa inyong paggabay sa amin, sa aking mga magulang, kaibigan at mga kakilala. Maraming salamat po sa kalayaang aming tinatamasa ngayon, sa mga karapatang nakamit dahil sa kagitingan ng aming mga bayani. Naway kami ay gabayan sa araw-araw upang kami ay maging huwarang kabataan at lalaking may takot sa iyo at may pagmamahal sa aming bayang sinilangan. Siya nawa. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway ang ating talakayan sa araw na ito ay nakakatulong upang sa gayon ay masagutan nyo ang inyong mga module. Sana'y naintindihan nyo kung ano ang gagawin sa mga activities na nakasulat sa inyong module. Okay, hanggang sa muli. Paalam!